Isa lamang ang paalala sa atin ng Diyos na kahit na anong dami ng ating pera, kahit na ikaw pa ang pinakamayaman sa buong mundo, kung wala kang takot sa Diyos, kung hindi mo sinunod ang Diyos sa buhay mo, mauuwi rin sa wala ang lahat. Kaya nga sabi nga, kahit ikaw pa ang pinakamayaman sa mundong ito, kung wala kang pusong maunawain at hindi mo alam ang tama at ang mabuti at ang masama, walang saysay ang lahat. Dahil ang lahat ng ating pinagpaguran, kahit na makapunta man tayo sa moon, sa Mars, ito po isang napakalaking aral sa tao. May iba na gustong pumunta sa Mars, sa moon, o sa pinakapuso ng dagat, pero isa lang ang tatandaan natin. Sabi nga sa atin, mawawala na saysay ang lahat ng pinagpaguran ng tao, kahit makapunta ka man sa moon, sa Mars, o sa ang planeta, o sa pinakamataas na bundok, o sa pinakapuso ng dagat. Kung hindi mo alam ang ating pinagmulan, ikaw pa rin ang pinakamangmang at hangal. Dahil ang pinagmumulan ng ating buhay ay ang Diyos. Amen? Mabiyaya, mapagpalang araw sa lahat po nanonood, nakikinig dito sa Emmanuel TV Network, ETVN Philippines. Muli tayo po'y magkakasama-sama upang pagnilayan ang salita ng Diyos na nagpapagaling, nagbibigay buhay sa ating lahat. Kaya samahan niyo po ako, tayo po'y manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Si Yahweh ay papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan. At huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Ang lahat kong kasalanan, siya ang nagpapatawad. Anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay nililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya at habag. Sa sarili ang dulot niya'y kasiyahan habang buhay. Kaya naman ang lakas ko ay lakas ng kabataan, katulad ng sa agila, ang taglay kong kalakasan. Amen? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mapagpalang araw sa lahat po nanonood, nakikinig dito sa Emmanuel TV Network, ETVN Philippines. At sa araw na ito, muli, nawa patuloy po nating subaybayan, suportahan ang ating programa na ang salita ng Diyos, nagpapagaling, nagbibigay buhay dito sa Emmanuel TV Network, ETVN Philippines. At sa lahat po na nais na magtanong, magbigay ng komento, please comment down below. Sa araw na ito, napakaganda po ng ating pagninilayan. Na kung ating pakikinggan, uunawain, magliliwanag ang ating isip, magkakaroon tayo ng panibagong sigla at galak sa puso natin. Ang ating pagninilayan sa araw po na ito, sabi nga dito, ano ba ang katungkulan ng tao? Amen? Tatlo pong ating pagninilayan, ano ba ang katungkulan ng tao at ano ba ang tunay na kayamanan? Para sa iyo, paano mo sinusukat ang katagumpayan ng tao? Napakaganda po ng ating pagninilayan sa araw na ito. Maaring ang lahat nag-iisip din, nagtatanong, ano ba ang katungkulan ng tao sa mundong ito? Marami rin siguro nag-iisip, ano ba ang tunay na kayamanan?
Para sa iyo, paano mo sinusukat ang katagumpayan ng tao? So, isipin natin, pero may sagot. Sa kabuuan ng lahat, isa lang dapat nating isaalang-alang na saan ba tayo nagmula? At hindi lang yun, lahat ng meron tayo, ang Diyos ang nagkaloob. Walang sino mang tao ang magmamalaki. Kaya nga, sa lahat ng ito, isang paalaala sa ating lahat na kahit na anong dami ng pera mo, ikaw pa ang pinakamayaman sa buong mundo. Kung wala kang pusong maunawain at hindi mo alam ang tama at mabuti at ang masama, walang saysay ang lahat. Ibig sabihin, paano tayo magkakaroon ng pusong maunawain? Paano natin malalaman ang tama at mabuti at ang masama? Malalaman natin ito, magkakaroon tayong pusong maunawain kung makikilala natin at kikilalanin ang Poong may kapal na may lalang ng ating buhay. Kaya nga, sabi nga, walang saysay ang lahat ng pinagpaguran ng tao kahit makapunta ka man sa moon, o makapunta ka man sa Mars, o saang planeta, o sa pinakamataas na bundok, o sa pinakapusod ng dagat, kung hindi mo alam ang pinagmulan mo, ikaw pa rin ang pinakamangmang at hangal. Dahil ang pinagmumulan ng ating buhay, walang iba kundi ang Diyos. Dahil sabi nga, kung sa dami ng ating ginagawa, ngunit hindi mo naman nakilala at kinilala ang lumalang sa buhay mo. Dahil inubos mo ang iyong lakas, oras, panahon, o pera sa mga kayamanan sa mundo. Kaya hindi ka nakasunod sa Poong may kapal o sa ating Panginoong Diyos. Dahil paano ka makakapakinig ng salita ng Diyos kung tamad ka naman magsimba? Kung tamad ka naman magdasal? Kung tamad ka namang dumalo every Sunday fellowship at sa mga Catholic Life Spirit Seminar? Sa totoo lang, sabi nga ng Diyos, kahangalan ang magtiwala sa kayamanan. Sabi nga ng Diyos sa atin, dito sa Karunungan ni Solomon, chapter 13, 1-10, sabi niya sa atin, napakahangal ng mga taong hindi nakakakilala sa Diyos. Hindi nila makita, napakahangal ng mga taong hindi nakakilala sa Diyos. Nakikita nila ang mabubuting bagay sa daigdig, ngunit hindi nila makita ang Diyos na buhay. Pinag-aaralan nila ang kanyang mga nilalang, ngunit hindi nila nakilala ang lumalang sa kanila. Sa halip, ang apoy, ang mabilis na hangin, ang unos, ang mga bituing naglalayag sa kaitaasan, at ang mga rumaragasang tubig at ang mga bituin sa kalangitan, ang kinikilala nilang mga Diyos na namamahala sa daigdig. Diyos nga ang mga ito dahil sa kanilang angking kariktahan, dapat ay nalaman nilang higit na dakila ang lumalang sa lahat ng iyan, ang Panginoong may kapal. Siya ang pinagmumulan ng lahat ng kagandahan, ang lumikha sa lahat ng mga ito. Kung namangha sila sa kapangyarihan ng mga ito, dapat nilang malaman na higit ang kapangyarihan ng lumikha ng mga ito. Sapagkat sa pagmalas natin sa kalawakan at kagandahan ng sanlilikha, makikilala natin ang lumikha. Ang salita ng Diyos, salamat sa Diyos. Maraming tao, hindi naman lahat. Lahat uubusin nilang lakas, kayamanan, makapunta lang sa Mars. Makapunta lang sa pinakamataas na bundok o sa pinakapusod ng dagat. Pero ang tanong, ano nangyari? May iba, binuhos ang lahat, makapunta sa pinakapusod ng dagat, pero nabigurin sila. Dahil ang naging hantungan nila ay kamatayan. Kasi bakit? Nilikha tayo ng Diyos at nilagay tayo dito sa mundong ito at yun ay sapat na. Hindi mo na kailangan tarukin ang ibang planeta.
Kasi bakit? Yun ay kay Lord na yun. Kasi isang napakalaking kalapastangan sa Diyos na magsisimula ka palang alamin ang lahat, pagod ka na. Nagsisimula ka pa lang. Kaya nga, walang sinumang makakahigit sa Diyos. Kaya, mas mahalaga at mas mabuti sa tao na ang dapat nating makilala at puntahan ay ang Diyos, ang poong may kapal na may lalang ng buhay natin. Hindi masama mangarap, pero ano ang masama? Na minsan, sa sobrang kayabangan ng tao, sa sobrang kataasan ng tao, nakakalimutan niya na siya'y alabok lang. At sa alabok din siya magmumula. Sa sobrang taas ng tao, nakakalimutan niya siya'y may kamatayan. At may tuldok at may hangganan ng buhay. Kaya nga, dapat nating alamin at makilala at kilalanin sino ba ang lumalang ng lahat. Ang araw, ang buwan, ang bituin, ang lahat na nakikita natin. Sino ang may lalang? Ang magagandang bundok, ang magagandang karagatan, sino ang may lalang? Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen? Kaya, sabi nga ng Diyos sa atin, baka naman hindi sila dapat sisihin ng loob sapagkat sa pagmalas natin sa kalawakan, kagandahan ng sanilikha, makikilala natin ang lumikha. Baka naman hindi sila dapat sisihin ng lubos. Maaari nagsikap silang makilala ang Diyos, ngunit naligaw lamang sila sa kanilang paghahanap. Sa pag-aaral ng mga bagay na nasa paligid nila, lubhas silang naakit sa kagandahang kanilang nakita, hanggang sa naniniwala silang Diyos nga ang mga ito. Ngunit wala silang tunay na maidadahilan sa kanilang pagkaligaw. Kung nakayanan nila ang pag-aralan sa sinukob, bakit di nila nakilala ang Panginoong may likha sa lahat? Ang umaasa sa mga bagay na walang buhay, ang pinakahangal sa lahat ng hangal. Ang salita ng Diyos, salamat sa Diyos. So, ibig sabihin ng Diyos sa atin, kung nakilala mo at napag-aralan mo ang lahat, sabi na sa atin ng Diyos, sabi niya kung maaring nagsikap silang makilala ng Diyos, ngunit naligaw sila sa kanilang paghahanap. Sa pag-aaral ng mga bagay na sa paligid nila, lubhas sila naakit sa kagandahang kanilang nakita, hanggang sa naniwala silang Diyos nga ang mga ito. Ngunit wala silang tunay na maidadahilan sa kanilang pagkaligaw. Amen? Kasi bakit? Kung nakayanan mo ang pag-aralan sa sinukob, bakit di nila nakilala ang Panginoong may likha sa lahat? Amen? So, ibig sabihin, kapag pala ang tao hindi niya nakilala ang Diyos at di niya nalaman na kaya siya may lakas, kaya siya huminga dahil sa Diyos, anong tawag ng Diyos sa taong ito? Ang sabi ng Diyos, napakahangal ng mga taong hindi nakakakilala sa Diyos. Amen? So, ibig sabihin mga kapatid, minsan nga sinasabi ko, di bali nang walang pera. Basta may talino ka, may bait ka. Basta kilala mo ang Diyos at meron kang pusong maunawain. Meron kang pusong nalalaman mo at alam mo ang masama, ang mabuti at ang matuwid. Kaysa maraming ang pera ang tao, pero wala naman siyang pusong maunawain. Kaysa hindi naman niya alam kung ano ang pinakamahalaga. Amen? Sapagkat alam kong ako'y tao lamang, ako'y nanalangin at binigyan naman ako ng pangunawa. Tumawag ako sa Diyos at binigyan ako ng karunungan. Higit na mahalaga sa akin ang karunungan kaysa trono at setro, at mas matimbang kaysa alinmang kayamanan. Hindi ko siya may pagpapalit maging sa pinakamahal na alahas. Ang ginto ay tulad lamang ng buhangin kung ihambing sa karunungan. Ang pilak naman nagmimistulang putik kapag inihambing sa kanya. Para sa akin, siya higit pa sa kalusugan o kagandahan. Mas gusto ko siya kaysa alinmang ilaw sapagkat ang luningning niya ay walang pagkupas.
Nang makamit ko ang karunungan, dumating sa akin ang lahat ng pagpapala. Siya nagkaloob sa akin ng kayamanang walang kapantay. Ang salita ng Diyos, salamat sa Diyos. Mga kapatid, ito pala yung pinakamalaking kayamanan. Ang makamit mo ang karunungan. Hindi karunungan panlupa. Hindi karunungan dito sa lupa. Ang karunungan na sinasabi ng Diyos, yung wisdom from God. Karunungan na kung saan nakikita mo ang kalagahan ng panalangin. Nakikita mo ang kalagahan ng pagbibigay ng oras, panahon sa Diyos. Nakikita mo ang kalagahan ng pagbibigay ng araw ng linggo, araw ng pamamahinga. At yun, sabi nga ng Diyos, ipangiling mo ang araw ng pamamahinga, ang araw ng linggo. At kung susundin mo yan, tutuparin, pagpapalain ko kayo, uunlad ang iyong buhay. Kasi ang takot sa Panginoon ay simula ng karunungan. Ang pagsunod sa Diyos ay simula ng karunungan. Dahil kapag ang tao sumunod sa Diyos, nagkaroon siya ng takot sa Diyos, doon nagsisimula ang pagsunod niya sa kalooban ng Diyos. Maraming tao alam paano magpakayaman, alam paano yung mga high-tech na yan gawin o mga, ano ba yan, yung mga sinasabi nga nila na mga gadgets or everything, pero hindi naman alam yung bakit ba ang tao napapahamak? Bakit ba ang tao walang kasiyahan? Kasi sinabi na ng Diyos, kung wala ang Diyos, walang kaligayahan ang sinuman. Dahil ang kinalulugan ng Diyos, pinagkakaloban niya ng karunungan at kaligayahan at buhay na walang hanggan. Ngunit, ang makasalanan, pinagagawa niya, pinag-iimpok at binibigay lang sa nais niyang pagbigyan. Ito man ay walang kabuluhan, nauwi sa wala, para naghahabol sa hangin. Mga kapatid, so ibig sabihin mga kapatid, uulitin ko, ang tunay na kaligayahan ng tao, wala sa trilyones, wala sa bilyones na pera, wala sa milyones. Makinig ka at nang ikaw ay matuto. Israel, bakit ka nasa lupain ng iyong mga kaaway? Bakit ka tumanda sa ibang lupain? Bakit tinakwil kang parang patay at ibinilang nasa mga Hades? Nangyari ito sapagkat tinakwil mo ang bukal ng karunungan. Kung lumakad ka lang sa landas ng Diyos, sana'y namumuhay kang matiwasay sa habang panahon. Hanapin mo ang bukal ng pangunawa, lakas at kaalaman, at malalaman mo kung nasaan ang mahabang buhay. Ang liwanag na sa ipapatnubay at ang kapayapaan. Nasaan ang mga nagtipo ng pilak at gintong pinagkatiwalaan ng tao at kailanman di nasiyahan sa kanilang naimpok? Nasaan ang mga nagsisikap magkamal ng salapi ngunit wala namang iniwang bakas na kanilang pinagpaguran? Pumano na silang lahat, lumipat na sila sa daigdig ng mga patay at may pumalit na sa kanila. Pumanaw sila dahil sa kawalan ng karunungan. Nalipol sila dahil sa kanilang kamangmangan. Ang karunungan ang siyang aklat ng mga utos ng Diyos. At sabi nga sa atin, at ang batas na manatili magpakailanman, ang mga hawak dito'y mabubuhay at ang tumalikod ay mamamatay. Ang salita ng Diyos, salamat sa Diyos. So ibig sabihin mga kapatid, sa nakikita natin, di ba? Kahit bilyonaryo, milyonaryo, namamatay din. Kaya nga sabi ng Diyos sa atin, nasaan ang mga nagtipo ng pilak at gintong pinagkatiwala ng tao at kailanman din nasiyahan? Sabi nga ng Diyos, nasaan nagsikap magkamal ng salapi, ngunit wala namang iniwang bakas ng kanilang pinagpaguran. Ang sabi ng Diyos, pumanaw na silang lahat, lumipat na sila sa daigdig ng mga patay. At may pumalit na sa kanila.
Bakit sila pumanaw? Pumanaw sila dahil sa kawalan ng karunungan, nalipol sila dahil sa kanilang kamangmangan. Ang salita ng Diyos, salamat sa Diyos. So kung ating iisipin at pagninilayan sinabi ng Diyos, lahat naman tayo papanaw. Pero ang sabi ng Diyos sa atin, ang sino mang sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. At ang nabubuhay na sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo ay mabubuhay magpakailanman. Ang salita ng Diyos, salamat sa Diyos. So, ibig sabihin, para saan ang pagpapakapagod ng tao? Para saan ang, di ba, lahat binuhos niya, oras, panahon, lakas, pera, tapos all of the sudden, mauwi rin pala sa wala. Bakit mauwi sa wala at mawawala ng saysay ang lahat? Kung hindi natin binigyang halaga na sundin ng Diyos, kung hindi tayo naglaan ng oras, panahon sa Diyos na may lalang ng buhay natin. Kasi sinabi nga ng Diyos sa ating lahat, ang sabi sa atin ng Diyos, anong mapapala ng tao, makamtaman niya ang lahat ng bagay, kung ang kapalit naman nito ay ang kanyang buhay. Di ba maalala mo, sinabi ng isang mayaman, ayan, marami na akong naipon, kakain na lang ako, magpapakasaya, iinom, matutulog. Anong sagot ng Diyos? Hangal, sa gabing ito, babawian ka ng buhay. Sinong makikinabang sa pinagpaguran mo? Ang taong nag-iimpok ng kanyang kayamanan para sa kanyang sarili lamang ay isang hangal. Ang salita ng Diyos, salamat sa Diyos. So, ibig sabihin mga kapatid, walang kasiguraduhan, wala kang pangahawakan sa mundong ito. Hindi mo hawak ang lahat. Maging buhay natin ay hiram lang natin sa Diyos. Kaya nga, sinasabi sa atin ng Diyos sa atin, babasahin ko po, huwag mong sabihin na ang kayamanan mo ay bunga ng iyong lakas. Alalahanin mo, ang Diyos ang nagbigay sa iyo ng lakas. At kung hindi ka susunod, kung hindi ka makikinig, malilipol kayo. Ang salita ng Diyos, salamat sa Diyos. So, ibig sabihin, ang katungkol ng tao ay sumunod sa Diyos para hindi ka malipol, para hindi ka mabigo, para hindi ka mapahamak. Pero maraming mga tao, hindi nila pinahalagahan ang pagsunod sa Diyos. Ang sinusunod nila, pera, kayamanan, mga bagay sa mundo. Kaya wala silang oras, nauubos ang oras panahon nila na hindi man lang sila nakapagbigay ng kanilang oras, panahon at lakas sa Diyos. Kaya nga sa atin, di ba, usapan ngayon yung Pax Silica. Pero kung tayo may talino at may dangal dignidad, isa lang ating tatandaan. Mabubuhay tayo ng walang AI, walang chat, walang mga ano. Pero hindi tayo mabubuhay kung wala ang Diyos. Magliwanag ang ating isip na minsan nadadala ang tao sa masamang takbo ng mundo. Pero sa totoo lang, wala ka nang hahanap-hanapin pa. Wala ka nang dapat hanapin pa. Kasi nandyan ang Panginoong Hesukristo kumakatok sa bawat puso ng tao, pero wala man lang nagbubukas ng kanyang pinto. Dahil sinarado na ng puso niya sa kahangalan, sa masamang takbo ng mundo. Kasi isipin mo, di ba? Ang dagat, pinagkaloob ng Diyos sa tao. Di ba sinabi ng Diyos, magkaroon ng karagatan, ng tubig, at magkaroon ng hangganan, at ang mabubuong lupa, yun ay tatawaging kalupaan o daigdig. At ang mga karagatan, yun ang tatawaging karagatan, mga tubig na nabuo. Ibig sabihin, may hangganan na nilagay ang Diyos sa tubig at sa lupa. Kaya, ibig sabihin,
Dapat ang tao pagyamanin niya yung pinagkaloob sa ating likas na kayamanan. Sa tingin mo ba, tama ba yung dagat tatabunan mo ng lupa? Dahil lang sa pera? At yung mga puno na nagbibigay ng proteksyon sa mga tao, puputulin mo dahil lang sa pera. Minsan ang tao nagiging hangal dahil sa pera. Kaya nga, isang isang napakalaking dapat gisingin ng isip ng tao sa pamamagitan na magkaroon tayo ng takot at galang sa Diyos. Kasi kung ikaw ay may takot galang sa Diyos, malalaman mo masama ito. Isang kalapastangan sa Diyos na sirain mo. Yung dagat lalagyan mo ng lupa. Isang napakalaking kalapastangan sa Diyos. At hindi lang po yun. Ngayon, di ba, malaking usap-usapan yung mga dapat ba tayong ng mga paksilika. Kung iisipin mo, minsan, di ba, ang tubig natin, nagkukulang tayo sa tubig. At kung matalino ang tao, hindi mo ipagpapalit ang kaligtasan ng mga mamamayan at ng kalikasan dahil lang sa mga high-tech na yan o anumang AI na yan. Dahil sa totoo lang, noon hanggang ngayon, kahit walang mga gadgets, titindig ka, tatayo ka, babangon ka, hindi dahil sa mga yan, kundi dahil sa kapangyarihan ng Puong May Kapal. Na minsan ng tao, kapag nasobrahan na ang kanilang talino sa lupa, akala nila maabot nila ang langit. Pero ang totoo, sabi ng Diyos, mabibigo ang galing ng manggagamot sa mahabang karamdaman. Ang hari na ngayong buhay, bukas tatanghaling bangkay. Pagkamatay ng tao, wala nang matitira, kundi mga uod, bangaw, at mga hayop na gumagapang. Ang dahilan bakit ang tao tumatalikod sa Diyos at nakagawa ng maraming kasamaan. At katakot-takot na parusa ang ibibigay ng Diyos sa palalong tao. So we have to be humble. Kung alam natin na ang buhay natin may tuldok, may kamatayan, siguro walang mayabang, walang masamang tao. Siguro ang tao, matututuhan niya at makikilala sino ba ang lumalang sa tao. Walang iba kundi ang Diyos. Kaya sa Diyos tayo dapat magpuri, maglingkod at sumunod. Na minsan ang tao nakalimutan ng Diyos. Pero sa totoo lang, sinabi nga ng Diyos sa atin, sabi niya, magsumikap kamtin, anghel yung bantay sa may takot sa Diyos, sa mga panganib sila'y kinukupkop. Ang galing ng Poon, hanaping masikap, yaong nagtiwala sa Kanya, naligtas ay may tuturing na taong mapalad. Matakot sa Poon, kayo Kanyang bayan, nang makamtan nyo ang lahat ng bagay. Kahit mga leon ay nagugutom din, sila'y nagkukulang sa hustong pagkain. Ngunit ang sinumang ang Diyos ang Poon susundin, sa anumang bagay hindi kukulangin. Lapit ako'y dinggin, mga kaibigan, at kayo'y aking tuturuan, na ang Diyos ay dapat nating katakutan. Ang buhay ay masaya at mahabang buhay. Di ba ninyo gusto inyong maranasan ang salita ng Diyos? Salamat sa Diyos. So, ibig sabihin mga kapatid, sabi nga, di ba, paano natin masusukat ang katagumpayan ng tao? Wala pala sa laki ng yaman, wala pala sa taas ng naabot mo sa lupa, kundi masusukat mo pala ang tunay na katagumpayan ng tao kung makakamtan mo ang Panginoong Diyos sa buhay mo. Kasi wala ka nang hahanap-hanapin pa. Dahil ang nagbibigay ng kaligtasan, walang iba kundi ang Diyos. Ang bukal ng buhay ay ang Diyos. Ang bukal ng kaligtasan ay ang Diyos. Kaya ito yung
napakalaking katagumpayan ng tao kapag nakita niya at nakilala at kinilala ang Diyos. Subalit maraming tao ngayon, busy, abala sa mga bagay na nasisira, nabubulok. Kaya sabi nga ng Diyos, higit na pagsumikapan natin ay ang mga bagay na nasa langit, hindi ang mga bagay na nabubulok. Kasi naglaan ang Diyos ng tunay na kayamanan para sa tao. Yung kayamanan na hindi kukupas, na hindi nasisira, na hindi maglalaho. At yun ay ang nakalaan sa atin sa langit. Kaya nga, huwag mo nang hangarin pumunta pa sa Mars. Huwag mo nang hangarin kung saan ka pa pupunta. May nilaan ng Diyos sa atin na lugar na kung saan lahat ng lungkot, lumbay mapapawi. Yung ating luha, papahirin ng Diyos. Yung lahat ng ating sakit o sakit sa isang iglap, maglalaho, mawawala. Kung mapagtatagumpayan natin ang buhay sa mundong ito. Kung tayo'y magtatagumpay laban sa masama, laban sa mga tukso sa mundong ito. Dahil may nakalaan sa ating napakalaking kayamanan, napakagandang lugar na kung saan kapiling natin ng Diyos na may lalang ng buhay natin. Ito ang tunay na katagumpayan ng buhay. Yung magtatagumpay ka laban sa kasalanan. Hindi ka aayon sa mali. Hindi ka aayon sa masama. Hindi ka aayon sa kasinungalingan ng tao. Hindi ka aayon sa kung anong uso sa mundo. Kundi ang lagi mong ipaglalaban kung anong tama at dapat ayon sa kalooban ng Diyos, ayon sa aral ng Diyos na nawawala ngayon sa panahon ngayon. Bato-bato sa langit, tamaan, huwag magagalit. Nawa maipaglaban natin ang tama, ang mabuti, ang katotohanan. Kaya nga ang buong katungkulan ng tao, matakot ka sa Diyos, sundin mo ang kanyang utos. Nasaan ang mga tao ngayon? Minsan, nawawala ang takot at galang sa Diyos dahil lang sa kayamanan. Ay, busy ako, sister, hindi ako makapagsimba. Busy ako, sister, hindi ako makakasama every Sunday fellowship. Takot sila. Busy ako kasi nakakaya naman sa aking kumari. Inimbitahan ako. O may meeting kami. Kung ang tao nahiya sa tao, bakit sa Diyos hindi nahihiya ang tao? Bawat isa'y makinig ang sino paman. Kahit saan naroon, makinig ang nilalang. Kahit ikaw ay dakila o hamak ang iyong lagay, makinig na sama-sama ang mahirap at mayaman. Itong aking sasabihin salitang may karunungan. Ang isipang ihahayag mahalagang mga bagay. Hindi ako natatakot sa panahon ng panganib, kahit panganadlipan ng kaaway sa paligid. Mga tao naghahambog sa yaman ay nanalig, dahilan sa yaman nila ay tumaas ang pag-iisip. Hindi kaya ng sinuman ang sarili matubos. Hindi kaya mabayaran, tubusin sa kamay ng Diyos. Ang bayad sa kanyang buhay ay halagang sakdal taas. Gaano mang halagang hawak niya ay hindi sapat upang siya ay mabuhay na hindi na magwawakas at sa labi ng libingan hindi na mapasadlak. Alam niyo naman niyang lahat ay mamamatay, kasama ang marunong maging mangmang o hangal. Sa lahing magmamana, yaman nila may iwan. Doon sila mananahan sa libingan kailan paman. Kahit sila may lupaing pag-aari lang tunay, maging sikat man ang tao, hindi maiwasan, katulad din ng hayop, tiyak siyang mamamatay. Masdan nyo ang tao nagtiwala sa sarili at sa kanyang kayamanan ay naghawak na mabuti. Tulad niya yung mga tupa sa patayan din hahantong. Itong si kamatayan ang kanyang magiging pastol. Ang matuwid magwawagi kapag sumapit ang umaga, laban doon sa kaaway na ang bangkay ay bulok na sa daigdig ng mga patay na malayo sa kanila. Ngunit ako'y ililigtas, hindi ako babayaan, aagawin ako ng Diyos sa kamay ng kamatayan. Ang salita ng Diyos, salamat sa Diyos. So, ibig sabihin, bakit ang tao naghahangad ng mas malaki o marami? Pera man yan, lupain man yan, pero hindi mo pala kayang tubusin ang buhay.
ibig sabihin, hindi mo kayang bilhin ang buhay. Kaya mabuti pa na ang tao masayahan kung anong meron siya o wala. Ang mahalaga, may Diyos tayo. Kasi simple lang ang buhay. Masaya ang buhay. Maganda ang buhay. Kaya sinabi dito, di ba? Hindi ako natatakot. Sinabi sa atin, kapag ang tao ay may nananalig, nagtitiwala sa Diyos, hindi ako natatakot sa panahon ng panganib. Kasi bakit? Dahil sabi nga niya, ililigtas ako ng Diyos, hindi ako babayaan, aagawin ako ng Diyos sa kamay ng kamatayan. Hindi ka dapat mabagabag ang tao man na yumaman, lumago man ng lumago yung kanyang kabuhayan, hindi ito madadala kapag siya ay namatay. Ang yaman ay hindi madadala sa libingan, at kahit na masayahan ng tao sa kanyang buhay, dahil sa sinusuob ng papurit nagtagumpay, katulad ng ninuno, siya rin ay mamamatay. Nasadlak pa rin siya sa dilim na walang hanggan. Ang tao mang dumakila ay isang hantungan, katulad ng mga hayop, tiyak siyang mamamatay. Ang salita ng Diyos, salamat sa Diyos. So mga kapatid, isang paalala sa atin ng Diyos, it reminds us na kailangan maging simple ang buhay. Hindi ang buhay natin hindi paligsahan. Take your time. Huwag mong habulin ang kamatayan. Minsan sa paghahangad ng marami, akalang tao ang daan ay matuwid, ngunit ang dulo ay kamatayan. Bakit? Kasi nakalimutan mo ang Diyos. Nawala sa puso, sa pitak ng puso ng tao, ang salita ng Diyos. Kaya nga, ang aking pag-asa tanging nasa Kanya. Tanging siya lamang ang tagapagligtas, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Akin ang tagumpay sa lahat ng oras. Siya ang kublihan sa ating lulunas. Ang taong nilalang ang nakakawangis ay yung hiningang madaling mapatid. Pagsamay mo mandalhin sa timbangan, katumbas na bigat ay hininga lamang. Huwag kang magtiwala sa gawang marahas, ni sa paghaharang umasang uunlad. Kahit umunlad pa ang iyong kabuhayan, ang lahat ng ito ay di dapat asahan. Hindi namiminsang aking napakinggan na taglay ng Diyos ang kapangyarihan at di magbabago kanyang pagmamahal. Ayon sa ginawa ng sinumang tao, doon nababatay ang gantimpala mo. Amen? Kaya, kung alam lang natin, iiwanan din pala natin lahat, ano man yung pinagpaguran natin. Siguro, mas nanaisin ng tao, hahangarin, yung kabutihan ang dapat nating pagyamanin. Yung paglilingkod sa Diyos ang dapat nating isaalang-alang at gawin. Kasi sinabi ng isang mayaman, binata, Jesus, ano pong dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan? Ano sagot ng Panginoong Hesus? Alam mo ang mga utos, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw. Ang sabi ng mayamang binata, nagawa ko na po lahat. Isa pa ang kulang. Anong kulang? Sinabi ng Panginoong Hesus, isa pa ang kulang. Ipagbili mo ang iyong ari-arian at anong pinagbilhan, ibahagi mo sa mga mahihirap. At hindi pa nagtatapos doon, sumunod ka sa akin. Nalungkot ang binatang mayaman sapagkat siya'y napakayaman. At kaya sinabi nila San Pedro, paano naman kami? Kaya nga sinabi ng Panginoong Hesus, napakahirap mapabilang sa kaharian ng Diyos ang mayaman. Mabuti pa ang kamelyong makalusot sa butas ng karayong. Kaya nga sinabi ng Panginoong Hesus, ang imposible pero sa Diyos ay posible. At ang sino mag-iwan ng kanyang ama, ina o ari-arian, alang-alang sa mabuting balita ng Diyos ay tatanggap ng 100 ibayong pagpapala, kaligtasan at buhay na walang hanggan. So, sa ating pagninilay,
Napakayaman ng binata, pero malungkot siya. Kasi bakit? Hindi siya nakasunod kay Jesus. Samantalang sila Pedro, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Taglay nila ang galak, sigla, pag-asa na kahit sila'y pahirapan sa mundong ito, dakpin, usigin, si San Pedro, na alam naman nating lahat, pinahirapan siya. Pero hindi siya nawala ng pag-asa. Dahil alam niya, sa kabila ng pagtitiis, hirap, ang kapalit, kaligtasan, buhay na walang hanggan. Kaya sa ating buhay, akala ng tao, natupad ko na yung 10 utos, pero may kulang pa. Ano yung kulang? Kung sinabi ng Diyos, ipagbili mo yung ari-arian at ibahagi sa mga dukha at sumunod sa akin. Hindi naman ibig sabihin lahat pagbili mo, kundi magkaroon ka ng habag ng malasakit, pagtulong, pagkakawang gawa. At hindi lang nagtatapos doon. You have to follow Jesus. Sumunod ka kay Jesus. Yun ang tunay na kayamanan. Amen. Yun ang buong katungkulan ng tao. At maraming kabataan, maraming tao nagiging addict na sa gadget, sa cellphone. Makita mo kahit sa jeep, sa bus, sa LRT, anong hawak ng tao? Cellphone. Wala ka na makikita nagdarasal. Wala ka na makikitang nag-rosary. Maging sa bahay, makita mo ang bata nagkukulong sa kwarto. Wag mong hayaan na ang tao, ang bata o ang sino man na mawalan ng pakialam dahil lang sa isang bagay na hindi niya ma-resist. Kaya nga, uulitin ko, nawa magkaroon tayo ng karunungan ng talino. Di ba nang wala kang pera, basta may talino ka, may karunungan ka. Yung talino na ito, ang karunungan na ito, hindi ito nanggagaling sa school, kundi ito ay nagmumula sa salita ng Diyos. Wisdom from God na madadala mo hanggang sa langit. Maraming matatalino sa lupa, pero hindi nila kayang dalhin sa langit. Dahil binhaliwala ng tao ang kapangyarihan ng Diyos. Nawa sa ating buhay, kung tayo nag-aaral ng ilang years, 20 years, 30 years, master degree, higit sa lahat, huwag nating hayaan na hindi tayo makapakinig ng salita ng Diyos. Ilang araw sa tao? 6, ilang araw kay Lord? 1 araw lang. At yung 1 araw na yun, pag naibigay ng tao sa Diyos, ang buhay mo aayusin ng Diyos. Napakalagang magsimba every Sunday. At hindi lang magtatapos doon. Napakalaga rin dumalo every Sunday fellowship. At this coming August 4, magaganap ang meron kaming 2nd year anniversary sa community na ang salita ng Diyos, nagpapagaling, nagbibigay buhay, Catholic Charismatic Healing Ministry. Kaya ang lahat, come and join us sa ating 2nd year anniversary this coming August 4, 1 o'clock hanggang 5:30 yan ng hapon sa St. Martin de Porres Hall, Santo Domingo Parish Office sa Quezon City po yan. At sa lahat-lahat po nawa makasama po kayo. Kung nais natin ng napakalaga kasi nagsisimula ang pananampalataya sa pakikinig. Kaya wag nating hayaan na maubos ang oras natin sa mga bagay na walang halaga. Bigyan natin ng oras, panahon ang Diyos. At ang buhay mo, magugulat ka. May kaligtasan, ililigtas ka ng Diyos, aayusin ng Diyos ang buhay mo. Ang di mo kayang kontrolin, aayusin ng Diyos. Ang lahat-lahat, ipagkakalob sa atin ng Diyos. Ang galak, sigla, kapayapaan, pag-asa na tanging kay Jesus lamang natin matatagpuan. Kaya sabi ng Diyos, diba? Diba sabi niya sa atin, hindi gamot na pantapal nagpagaling sa kanila. Pinagaling sila na makapangyarihang salita ng Diyos na nagpapagaling sa buong sangkatauhan. Ang Diyos may kapangyarihan sa buhay at kamatayan ng tao. Ang masamang tao maaring pumatay, ngunit di siya maaring bumuhay ng patay. Ang Diyos may kapangyarihan magpalaya sa kaluluwang
bilanggo ng kamatayan. Kaya sa lahat, nasa Diyos ang lahat ng kailangan ng tao. Kung nakita natin mahalaga magtrabaho, mag-ipon, higit na makita natin mahalaga maglaan ng oras, panahon sa Diyos. Magsimba tayo, manalangin, dumalo sa piging ng Diyos every Sunday fellowship. At hindi ka mabibigo. Ikaw ay magtatagumpay sa buhay. At ang buhay natin, iingatan, ililigtas ng Diyos. Amen? Maraming salamat po and God bless us all. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and thy power. Come with your own special way. Come like a spring in the desert. Come through the weary of soul. Lord, let your sweet healing power touch me and make me whole. Halina, Espiritu Santo, kinakailangan kita. Sigla at lakas ng mahina, pag-asa ka naming lahat. Yes, Lord, iunat niyo ay mapagpalang kamay sa lahat na nood, nakikinig sa mga oras na ito. Hipoy mo kami mula ulo hanggang talampakan. At ibuhos mo yung biyaya, yung pagpapala, ang yung banal na Espiritu Santo. At nananalig kami sa oras na ito. Ano man aming karamdaman, sa isang salita mo lamang kami gagaling. At sa oras na ito, Lord, pagkaloob mo sa bawat isa, ang kagalingan, kalakasan, mahabang buhay, pagpapala na mula sa iyo. Amen. Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the Father, and the Son, the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat sa inyong lahat and God bless us all. You're watching ETVN Philippines.